Ka-idol at kabayan, breaking news! Matapos magsagawa ng 2 araw na war games ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, China monster ship lumayo sa Pilipinas. Kaya pala nagpatay ng signal ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard dahil ayaw sigurong makita ng mga observer at ng mga Pilipino na ito ay umalis sa kasagsagan ng Joint Maritime Drill ng Pilipinas at Amerika. 5 barko ng China nakatingin at nagmamasid lang sa malayo habang nagsasagawa ng military drill ang magkaalyado sa West Philippine Sea. Dumistansya ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at hindi nakialam sa maritime cooperative activity na isinagawa ng Estados Unidos at Pilipinas. Pagbili ng 12 FA-50 Block 20 ng Pilipinas sa South Korea na nagkakahalaga ng 40 billion peso, ibinalita na ng mainstream media. Wow na wow! Chinese spy na nahuli ng mga otoridad ng Pilipinas nagbibigay ng mga datos at impormasyon in real time pabalik ng China. Nakababahala mga kabayan dahil hindi lamang military base at ADCA sites ang kanilang punteriya, pati mga substation ng National Grid Corporation ng Pilipinas, Malampaya Oilfield at iba pang mahalagang pasilidad sa Pilipinas ay kanilang tiniktikan. Pwede yun, sa military, kailangan mo ng mga data na yan kung may balak kang umatake. Sa mga nagsasabing drawing lang daw ang pagbili ng 12 bagong modernong FA-50 ng Pilipinas sa South Korea. Well, guess what? Maging ang mainstream media kinumpirma ang impormasyong ating nakalap. Ayon sa Inquirer.net, Philippines to procure 12 more light fighters from South Korea na nagkakahalaga ng 40 billion peso at ito ay makukuha sa pamamagitan ng gobyerno sa gobyerno. Aminin man natin o hindi, malaki ang magiging ambag nito para mapalakas natin ang ating depensa sa West Philippine Sea sa patuloy na pangharas ng China dahil ang mga FA-50 na ito ay mas moderno kaysa FA-50 na meron tayo ngayon. Sa mga nagtatanong, iba pa po ang proyekto ng Philippine Air Force para naman sa mga multi-role fighter nito, posibleng FA-50 ang inuna sapagkat mas mabilis itong madideliver kumpara sa mga bagong F-16V multi-role fighter ng Amerika at TF-21 na ino-offer din ng South Korea sa Pilipinas. Kaya naman pala pinatay ng China Coast Guard 5901 The Monster ang kanyang signal o automatic identification system dahil ito ay lumayo na sa Pilipinas. Ito ay matapos magsagawa ng combined war games ang puwersa ng Carrier Strike Group 1 ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Malaki talaga ang naitutulong ng Amerika upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Ibinunyag naman ng Armed Forces of the Philippines na 5 sa mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ang kanilang na-monitor habang nagsasagawa ito ng joint patrol kasama ang US Nuclear Aircraft Carrier sa West Philippine Sea, isang Type 52B Loyang I-Class Destroyer, 2 Type 54A Jiangkai II Class Frigate, isang Type 55 Renhai Class Cruiser at isang Type 815 Dongjiao Class Spy Ship ng China ang kanilang namataan. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga ito ay nasa malayo at nakamasid lamang sa ginagawa ng Pilipinas at Amerika. Ganyan ang China mga kabayan kapag kasama natin ang Estados Unidos. Yan ang sinasabi natin na puwersa lang ang naiintindihang lingwahe ng China. Sinusubukan nila tayong sindakin para mapilitan tayong umupo at makipag-usap sa kanila kahit ayaw nating tanggapin ang kanilang gustong mangyari na sakupin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Nagpadala man ang China ng isang barko, ang China Coast Guard 3304. Hindi naman nagpatinag ang Philippine Coast Guard. Walang iwanan ang kanilang ipinapakita na presensya sa karagatan ng Zambales. Tuloy-tuloy itong nilapitan at hinahamon sa radyo ng Philippine Coast Guard BRP Gabriela Silang o PVA 301. 84% naman ng mga Pilipino ang sang-ayon sa ginagawang pagtugon ng gobyerno sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa pinakabagong survey, majority sa mga Pilipino approve ang pagtulak ng Pilipinas laban sa China. Ang dating kuro-kuro at usap-usapan lamang, totoong-totoo pala talaga, lalo't mismong NBI pa at Armed Forces of the Philippines na ang nagkumpirma kahapon matapos mahuli nito ang isang espiya na isang Chinese national. 5 taon nang nasa bansa ang nasabing Chino na si Ding Yuanqing. Siya ay sinasanay sa Army Engineering School sa China na kontrolado ng Chinese Communist Party. Ayon sa otoridad ng Pilipinas, kahit hindi nakapasok na military sites ang nasabing grupo, pero nakukuha nila ang mga mahalagang datos at ipinapadala sa China in real time.
time. Kasabwat ito ang dalawang Pilipino na isiniwalat sa kanilang sinumpaang salaysay na sila ay inutusang ipagmaneho ang nasabing Chinese spy at ang mga gamit ito sa iba't ibang area sa Luzon. Tinarget ng Chinese spy ang mga site na kabilang sa EDCA sites ng US at Pilipinas. Kabilang din sa mga infrastruktura ng Pilipinas na nakuhaan ng mga detalye ay ang Malampaya Gas Field, Petrochemical Plants, substation ng National Grid Corporation of the Philippines na kamakailan namang ay inusisa din ng mga kongreso, Navigational Lighthouse Military Signal Frequency Repeater at marami pang iba. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Browner, delikado ito dahil pwedeng gamitin ang mga nakuhang datos para malaman kung saan ang mga papasok at labasan kung maglunsad ang kalaban ng mga pag-atake. Kasi yung elevation ng lugar, kung ano yung kung ano yung features ng ground. Let's say, is it hilly? Parang Is it terrain, flat? terrain. Yung terrain. Okay. Na pag-identify yun, sir, paano kung parang papasukin nila, gano'n? Alam Siguro, ba nila dapat oo. yung- Pwede yon. Sa military, kailangan mo ng mga data na yan kung may balak kang umatake. No? Or let's say, yung specific grid coordinates, no? Yung coordinates is very important for, let's say, kung gusto mong bombahin yung isang lugar. No? So, kaya tinitingnan po natin lahat ng mga possibilities. Dahil sa ngayon, we are still conducting the forensics. And once we have a full knowledge of all the data that were taken by this equipment, yung radar na nandun, and then yung camera, and yung nakita natin na equipment dito sa likod, yung transmission equipment. No? So, habang kinukuha yung data, it is transmitting the data real time, Were you- somewhere. No? Were you able to determine like where were they transmitting? Well, according to the forensics ng NBI, Chinese characters yung pinapadalhan. Okay. Pinapadalhan. Okay. So, we haven't specifically pinpointed kung saan pinapadala. But because these are Chinese characters. What were ano na yung na-transmit? So far, yung mga data po na nakuha nila, no, Examples. on the topography, the terrain, Okay. yun yeah. po, yung mga The ganun. camp itself. Of camps. Sabi po kanina nga, marami pang mga iba't ibang mga lugar. It's not just camps, hindi lang po mga kampo, pati mga airports, seaports, pati yung mga fuel depot natin. Personalities. Wala pa ho kami nakita na halos personalities. So More you on think the this is areas. purely Chinese interest. It could be. It could be. Kasi po yung nahuli natin is a Chinese individual. He's a Chinese national. So, of course, pagka tinignan po natin yung possibility, it's really very possible that they are transmitting this data back to China. We understand the information galing sa inyo. When exactly did you find out about this supposed Tinututukan na po natin yung kanilang surveillance activities. Matagal na po. No? Matagal na po. But this kinds of new technology na ginagamit nila, nakita natin ito last year. May nahuli na po tayo na isa. Very similar na setup. No? Except yung ginamit nilang sasakyan was a Toyota Innova. And conspicuous? nahuli po natin sila, no? Outside the camp, sa labas ng kampo. Nung tinignan natin yung mga data na nakuha nila, may mga pictures ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame. So, nakita po natin na they're doing surveillance around the camps. Laban Pinas.